Kumusta? Sa araling ito ay pag-uusapan natin ang panghuling bahagi ng ating paksang retorikal na pang-ugnay. Pagtutuunan natin ng pansin ang mga pang-ugnay na ginagamit sa editorial na nanghihikayat. Ito ay ang mga pang-ugnay na nagpapahayag ng pagsang-ayon at pagsalungat. Para sa mas masusing pagtatalakay, manatiling nakapanood. Unahin natin ang mga pang-ugnay na nagpapakita ng pagsang-ayon. Ang mga pang-ugnay na nagpapakita ng pagsang-ayon ay ang mga pang-ugnay na naglalahad ng pagsang-ayon sa isang bagay o ideya. Ang mga halimbawang pang-ugnay na ginagamit sa bahaging ito ay katulad ng totoo, oo, mabuti, sigurado, at tunay. Narito ang mga halimbawang pangungusap. Una, totoong magaling kumanta si Regine Velasquez. Ginagamit ang salitang totoo bilang pagsang-ayon sa galing ni Regine. Pangalawa, oo, napakagaling nga niyang sumulat ng tula. Ginamit ang oo sa pagsang-ayon na magaling siyang sumulat ng tula. Pangatlo, mabuti naman at tinanggap mo ang kaniyang mga payo. Ginagamit ang salitang mabuti. Pang-apat, sigurado akong ito ay pinakamagandang ideyang nailahad mo. Ginamit ang salitang sigurado sa pagsang-ayon. At panglima, tunay na magandang mamuhay ng mapayapa sa sariling bayan. Kung may mga pang-ugnay sa pagsang-ayon, mayroon namang mga pang-ugnay na nagpapakita ng pagsalungat ng ideya. Ang mga pang-ugnay na ito ay ang mga pang-ugnay na ginagamit sa pagsalungat ng ideya, kagaya na lamang ng salitang pero, hindi, kahit, bagamat, datapwat, subalit, ngunit, at habang. Narito ang mga halimbawang pangungusap. Una, maganda siya pero pangit ang kaniyang ugali. Ginamit ang pero sa pagsalungat ng ideya. Pangalawa, nagmamahal pa rin siya kahit laging nasasaktan na. Ginagamit ang kahit. Pangatlo, pumasok pa rin ako sa klase bagamat hindi maganda ang aking pakiramdam. Ginagamit ang bagamat. Pang-apat, maganda ang gawa niya. Datapwat, kailangan pa niyang pag-usayan ang ibang bahagi. Ginamit ang datapwat o sa Ingles ito ay however. Panglima, nagsasaya ka dyan kasama ang mga kaibigan mo habang ako'y hirap na dito. Ginamit ang habang sa pagsalungat ng ideya. Madali lamang, hindi ba? Ngayon ay subukin natin ang iyong galing o natutunan mula sa araling ito. Tukuyin ang mga pang-ugnay na ginamit sa pangungusap at kung anong uri ito. Para sa unang bilang, oo, tayo ang naatasan ni Ginang Lacson na magdala ng mga bulaklak para sa altar bukas. Ano ang pang-ugnay na ginamit? Ang tamang sagot ay oo, pang-ugnay sa pagsang-ayon. Pangalawang bilang, magaling ka ngang magtrabaho. Datapwat, kailangan mong masanay na dumating ng maaga. Ano ang pang-ugnay na ginamit? Ang tamang sagot ay datapwat. Ito ay pang-ugnay sa pagsalungat. Kasunod na bilang, nanonood siya ng pelikula habang ang nanay niya ay abala sa paggawa ng mga gawaing bahay. Ano ang pang-ugnay na ginamit? Tama, ang sagot ay habang. Ito ay pang-ugnay sa pagsalungat. Punta naman tayo ngayon sa kasunod na bilang. Sasama ako sa iyo ngunit hindi ako papayag na iwan-iwanan mo lang doon. Ano ang pang-ugnay na ginamit? Tumpak ang iyong sagot. Ito ay ngunit, pang-ugnay sa pagsalungat. Ngayon naman, dako tayo sa panghuling bilang. Tunay na magaganda ang mga tanawin dito sa Pilipinas. Ano ang pang-ugnay na ginamit?
Magaling! Tunay! Ito ay pang-ugnay sa pagsang-ayon. At dito na nagtatapos ang ating pagtatalakay sa araling ito. Naway marami kayong natutunan sa ating leksyon. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muling pagkikita. Paalam!